ang napakatinding bakbakan sa gitna ni Roger, ni Garp at nitong si Devil Sebek. To the point na muntik na talagang mamatay dito si Garp at itong si Roger nang dahil sa napaka-OP talaga ng Devil form ni Sebek. Maging pagdating sa Haki, nagagawa sila nitong lamangan. Dito na rin guys ma-explain kung anong mangyayari sa God Valley, kung bakit walang records, walang info tungkol sa lugar na ito. Dito din natin makikita kung anong nangyari sa iba pang mga members ng Rox crew at kung paano nag-fall apart ang crew na binuo nitong si Sebek. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1165. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Echo. At makikita natin guys sa cover page na nandito itong si Beppo at itong si Lo na nakahiga dito kay Zeus habang natutulog sila ng napaka-komportable na ginagawang unan ang cloud form nitong si Zeus. Proceed agad tayo sa pinaka-context ng chapter na ito. Makikita natin sa pinakaunang page na although isang complete na devil na nga itong si Rox, may emosyon pa rin ang kanyang muka. Kahit na nakokontrol na siya ni Imo ay hindi niya pa rin napipigilan na umiyak at i-express ang kanyang kalungkutan dahil nga sa nagawa siya nitong i-turn sa kanyang mga comrades. Dito din guys ay patuloy ang pagbanggit at ang pagtawag ni Sebek ng pangalan ni Garp at nitong si Roger na nagmamakaawa na patayin na daw siya ng dalawang ito. Ito din ang pinagtataka nitong si Garp. Hindi niya alam kung anong nangyayari, although alam natin guys na ito ay ang voice of all things. I think at this point ay hindi pa ito isang concept or hindi pa sila aware sa ability na yon. Kaya naman ayon dito kay Garp, tinanong niya si Roger kung naririnig din daw ba ni Roger ang naririnig niya. Sinagot ni Roger ng oo. At sumunod dito guys, magsisimula ng napakatinding bakbakan. Nakikita nyo naman na nagsisimula ng mag-launch ng isang napaka-OP na atake itong si Sebek. Nababalot ng napakatinding amount ng haki ang kanyang saber. As well as itong si Roger naman, nagpe-prepare din siya na pumalag dito kay Sebek. Pero sinasabi dito guys nitong si Roger na kahit na daw inaatake sila nito, nakikita naman nila pareho na umiiyak ang mukha nitong si Sebek. As if hindi sumusunod ang kanyang katawan sa kung anong gusto niyang gawin. Agad-agad din nating makikita ang napakatinding clash sa gitna ng tatlong ito. Although specifically ang nagkaroon talaga dito guys ng clash ay itong si Sebek lamang at itong si Roger. And to be honest, hindi pa itong pinaka-peak ng mga panels. Kung inaakala nyo na ang clash ng hacking ito ang pinaka-solid na panel na nakita nyo, tulad na lamang ng previous chapter kung saan nag-clash din si Whitebeard at itong si Sebek, nagkakamali kayo guys. Dahil napakadaming beses itong mangyayari sa chapter na to. Habang binablock at pinapari naman nitong si Roger ang ginawang atake ni Rox, ito namang si Garp ay nag-launch ng isang napakatinding suntok sa mukha nitong si Sebek habang ginagamit ang haki niya at kinukut ang kanyang buong kamao sa armament haki. Makikita nyo dito nagkakaroon ng coordination ng dalawa pero hindi ito sapat. Kung ang iba na sinusuntok nitong si Garp nawa one hit at nanaknout niya, pagdating dito kay Sebek, sinalo pa talaga niya yon ng kanyang muka. Ang ginawa lamang nitong si Sebek, inurong niyang isa niyang paa at bumuelo siya para mag-release ng mas malakas pa na amount ng haki. At sa pamamagitan nun, maging itong si Roger at itong si Garp ay parehong napatilapon. Sa sobrang lakas ng haki na in-release nitong si Sebek, naramdaman yon ng buong God Valley. At hindi lang yon, nagawa niyang split ang sky. Nagawa niyang paghiwalay ng mga ulap sa pamamagitan ng kanyang haki release. Nang dahil dito, maging ang ibang mga marines, ibang mga pirates, kinilabutan na talaga. Kung una akala nila makakapagnakaw pa sila ng ibang mga treasures, nagbago ng isip nila ngayon. Alam nila na kung magtatagal sila sa loob ng God Valley, mamamatay talaga sila. Dito na rin natin guys makikita kung anong ginawa ng ibang members ng Rox crew. Makikita natin dito si Kyo na binabalak na magnakaw ng isang ship na pwede nilang gamitin para tumakas. Although pinipigilan siya ng ibang members ng Rox crew na ano daw ang gagawin nila, bakit hindi nila balikan ang ship ng Rox Pirates. Na sinagot naman nitong si Kyo na sino pa daw bang babalik doon. Wala na silang chance na mabuhay kapag bumalik pa sila doon, especially dahil kailangan pa nilang dumaan sa kung ano man at kung sino man na naglalaban sa gitna ng God Valley. Ganon din itong si Shiki, makikita natin na tuwang-tuwa ito after niyang makapagnakaw ng treasure. At dito din niya binanggit officially na the Rox
Pirates are history, na para bang sinabi niya dito na officially disbanded na ang kanilang crew. Kaya nang dahil dito, maging ang ibang maliliit at mabababang pirates na member ng Rocks crew ay tumakas at lumikas na din. Pagdating naman dito kay Garp at kay Roger, tinatawagan sila ng kani-kanilang mga kasamahan. Ang fleet nitong si Garp ay talagang kino-confirm kay Garp kung ano daw bang dapat nilang gawin. Ang inutos ni Garp, gawin daw ng mga Marines na ito na i-rescue ang lahat ng mga Marines na pwede nilang i-rescue, as well as ang iba pang mga individuals kahit hindi sila Marines, siguro dahil aware itong si Garp na madaming mga sleeves ang ginamit para dito sa tournament sa God Valley. Pagdating naman dito kay Roger, inulit-ulit niya dito sa kanyang mga kasamahan na kapag dumating na daw ang team nila Rayleigh, kapag nakasakay na ang ibang mga members ng crew, mag-set sail na sila. Lumayo sila sa island at saka na lamang susunod doon itong si Roger. Pero ang katotohanan, malubha na ang injury ng dalawang ito. Duguan na ang muka nitong si Garp at nitong si Roger, pero ipinapangako pa rin nila na babalik sila safely. For sure daw, 100%. Pero nakikita nyo naman dito na alam nilang dalawa na hindi nila masisiguradong matatalo nila ang halimaw na hinaharap nila. Pero kailangan nilang magpakita ng tough front para maniwala ang kanilang mga kasamahan, para makaligtas sila, dahil kung aantayin nga ng kanilang mga kasamahan itong si Garp at si Roger, in case na matalong dalawang ito, mamamatay din ang iba nilang kasamahan na yon. Dito na nagsimulang hubadin ng dalawang ito ang kanilang coach, na para bang ito nang signal na magseseryoso sila dahil alam nila na nasa delikado na din ang kanilang buhay. Ayon dito kay Garp, ang akala daw niya sa pagpunta niya sa God Valley ay ika-capture niya lamang ang dalawang ito, na itong si Roger at itong si Sebek. Hindi daw niya inaasahan at malayong malayo sa ine-expect niya ang pag-turn ng situation sa ganitong klase ng case, na hindi nila alam kakailanganin nilang pigilan ng magkasama itong si Sebek. Ganon din naman daw itong si Roger, ang pakay lang niya sa pagpunta sa God Valley ay ang iligtas si Shaki, ang magnakaw ng ibang mga treasures at umalis na lang ng ganon kasimple. Pero hindi nila akalain na kakailanganin nilang pigilan itong si Rox, dahil kahit na daw hindi nila ito ka-close, kahit na mga mortal enemies sila, hindi nila pwedeng basta-basta na lamang iwanan itong si Sebek sa ganitong kondisyon, sa ganitong sitwasyon, dahil alam nila na hindi tama ang nangyayari dito. Umiiyak nga si Sebek habang nakikipaglaban sa kanila, as if kinokontrol siya ng kalaban, na para bang kahit magkakaaway talaga sila at first, nire-respeto pa rin nila ang isa't isa. At yun ang dahilan kung bakit gusto nilang pigilan itong si Sebek. Kailangan nila itong patayin para maalis na ito sa kanyang misery. At dito na naman nga guys, magpapatuloy ang bakbakan. Umuna nang umatake ang Devil Sebek gamit ang kanyang saber, habang tinatangka na tusukin ang katawan nitong si Garp. Kitang-kita nyo din na nag-uumapaw pa rin ang haki sa sandatan nitong si Sebek, habang itong si Garp na-evade at naiwasan niyang ataking yon. Si Roger naman agad na tumakbo sa likuran nitong si Devil Sebek para mag-launch ng isang napakalakas na release ng kanyang atake, isang napaka-OP na Divine Departure, na actually hindi talaga ganun kalakas guys. Oo, OP ang ataking yun, pero hindi yun OP kung ilalaban nila dito kay Devil Sebek. Imbes na mahiwa, imbes na manakaut itong si Sebek, tumalisik lamang ito papunta sa nearby terrain kung saan siya ay nakatayo. And since hindi nga yun mapipigilan ng ganun kasimpleng atake, agad na hinawakan itong si Garp ang paa nitong si Sebek at itinapon ito. Nagpatuloy ang combination ng attacks ng dalawang ito, pero makikita nyo, it's as if napakawalang kwenta ng ginagawa ni Garp at ni Roger. Sila lamang ang nagtatamo ng damage. Nagpatuloy ang laban na ito na dahilan kung bakit gumagrabe ng delubyo sa loob ng God Valley. And actually guys, sa clash ng dalawang ito, or sabihin natin ng tatlong ito, ay halos mawasak talaga ang buong God Valley. Dahil maging ang mismong kabilang part ng mountain na nasira ni Whitebeard at ni Sebek sa kanilang clash, nawasak na rin ngayon. Nawala na ang dalawang malaking tower sa God Valley. At hindi lang yon, unti-unti pa itong napupulbos as the fight goes on. On the other hand naman, makikita natin dito ang team nitong sila Rayleigh at nitong sila Gyaban. Ayon dito kay Rayleigh, kailangan nilang magmadali, kailangan nilang tumakas at sundin ang command, ang order na ibinigay sa kanila ni Roger. Dahil as long as nasa baba pa rin daw sila, as long as hindi pa sila nakakasakay sa ship at nakakatakas mula sa island, wala talagang choice itong si Roger. Ibablock at pipigilan talaga ni Roger ang kung sino mang halimaw ang kinakalaban nila para hindi ito makarating sa ship nila Roger. Dahil alam and aware na aware itong si Rayleigh sa kung gaano katindi tinetreasure ni Roger ang kanyang crew.
Ang hindi din natin inaasahan dito guys, habang unti-unti silang bumabalik, maging itong si Gloriosa ay nakisama na sa kanila. So we can expect na after this incident, temporarily makakasama nila itong si Gloriosa sa loob ng kanilang crew. Makikita din natin dito guys, itong si Kaido at itong si Big Mom. Although dito hindi na sila naglalaban, ine-explain dito ni Big Mom na kailangan daw makinig sa kanya ni Kaido. In depth, may malaking utang na loob daw itong si Kaido sa kanya na at some point, pagdating ng araw, kailangan itong pagbayaran ni Kaido dahil alam niya na hindi na din naman niya mababawi ang uwo-uwo numimula dito. Kaya naman ang sagot nitong si Kaido, wag daw magtanga-tangahan nitong si Big Mom. Wala siyang utang na loob. At hindi lang yon, tinalo daw niya itong si Big Mom ng walang kahirap-hirap kaya wala itong karapatan na umangal. Idinagdag pa ni Kaido na manood lang daw itong si Big Mom. Bubuo daw si Kaido ng kanyang sariling crew na kung saan brutality ang magiging batas. Nang dahil dito napikon si Big Mom sa kanya habang sinasabi na yumayabang at lumalaki na daw ang ulo nitong si Kaido. Pero kahit na ganun, hindi naman daw tatalunin ni Kaido itong si Big Mom. Kaya alam natin guys ngayon kung bakit naglaban ang dalawang ito sa Wano. Dahil meron talagang matindi na galit ang dalawang ito sa isa't isa, especially itong si Big Mom. Pero biglang dumating si Stansen at sinabi, pinaalala dito kay Big Mom na kahit na ganun, kailangan na nilang tumakas dahil nahuhuli ng lahat at baka madamay pa sila sa pagkawasak ng God Valley. Makikita naman natin dito guys ang pagpapatuloy ng bakbakan sa gitna ni Garp, ni Roger at nitong si Sebek. Pero hindi na talaga maganda ang nagiging outcome ng laban na to. Kitang-kita nyo, talagang si Garp at si Roger lamang ang nabubugbog. Hindi naman sila nakaka-create ng kahit na anong damage, kahit na anong significant na effect dito kay Devil Sebek. Kaya masasabi natin sa part na ito ng laban, lugi talaga sila kahit magtulong pa silang dalawa. Dito din natin makikita na habang unti-unting binabalak ni Whitebeard na lumikas na rin, natagpuan niya ang isang lalaki na kilalang kilala siya at alam ang kanyang tunay na pangalan na Edward Newgate. Nagpakilala ito bilang si Polo Graham. Ito ang captain ng Polo Pirates. At kung titingnan nyo guys, alam nyo na agad kung sinong taong ito. Ito ang tatay ni Marco. Since ina-idolize nga nitong si Polo Graham itong si Whitebeard at alam din naman niya na itong si Whitebeard ay wala lang masasakyan na ship dahil unti-unti na nga daw nagkalas at nag-iwanan ang mga members ng Rocks crew. Inimbitahan niya ito hindi para maging kanyang subordinate, hindi para maging under ng kanyang crew, kung hindi para magkaroon ng joint forces na kung iisipin nyo guys, talagang kinoconsider niya kung gaano kalakas itong si Whitebeard. Dahil kahit meron na siyang sariling crew, kinoconsider niya na mag-joint forces sa isang individual lamang. Pero as of this moment, hindi pa pumapayag si Whitebeard, pero knowing na naging member na nga ng Whitebeard Pirates itong si Marco, most likely at some point ay nagkasundo din ng dalawang ito. Makikita din natin ang iba pang mga members ng Rocks crew, itong si Stacy at itong si Ganzui, na kung saan itong si Stacy ay tinatanong kung nasaan na daw si Whitebeard, na sinagot ni Ganzui na wag daw siyang tanungin ito, hindi din niya alam. At dito nga guys, officially nag-disband ang buong Rocks Pirates. Makikita din natin itong si Dragon na eventually after nga niyang makaalis sa God Valley Island, sa pagsakay niya sa loob ng ship ng kanyang fleet commander, binawian niya ito ng baril at tinutukan niya ito sa muka. Habang pinagbabantaan nito na alam daw pala ng mga Marines ang nangyayari sa loob ng God Valley. Bakit pa sila dito nag-agari? Bakit hinayaan pa nila ito at tinulungan pa nila ito sa ganito kasamang mga gawain? Kaya naman ayon dito kay Dragon, subukan lang daw na pumalag ng kanyang fleet commander at papatayin niya ito. Sinabihan siya ng napakaraming mga Marines sa loob na baka hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Na kapag natapos ito, after nilang bumalik sa kanilang headquarters, mabibigyan siya ng napakamabigat na parusa. Na sinagot nitong si Dragon na wala siyang pakialam. Pasakayin daw nila ang lahat ng pwede nilang pasakayin ng mga slaves, na iligtas daw nila kung ilan ang kaya nilang iligtas ng mga slave mula sa God Valley para hindi na dumami ang casualties. Wala siyang pakialam kung sino ang kukontra sa kanya, papatay niya on the spot. Now I think sa pagkakataong ito, after nilang ma-rescue ang mga slave, dito na aalis itong si Dragon sa mga Marines at dito na magsisimulang buuin ni Dragon ang Revolutionary Army. Sa pagpapatuloy naman ng kwento, hindi inaakala ng iba pang mga members ng Roger Pirates na babalik pala ang right hand man at ang left hand man ni Roger na si Rayleigh at itong si Gaban.
So most likely, malaki din talagang ipe-play na role ng dalawang ito. Na hindi naman guys nakakapagtaka dahil alam natin na na-recognize nitong si Gyaban ang haki nitong si Imu nang pumunta siya sa Elbaf. At hindi pa rin naman nagsisimulang makaharap nitong si Gyaban at nitong si Rayleigh si Imu. So most likely after ng chapter na ito mangyayari ang interaksyon na yon. Makikita din natin dito na binabanggit na naman ni Imu ang parehong dialogue na sinabi niya nang wasakin niya ang Lulusia Kingdom. That island never existed in the first place. Parehong-pareho ng bagay na sinabi niya nang gawin niya ang pagwasak sa Lulusia Kingdom. And also habang nangyayari ang laban na ito sa gitna ng tatlo, ni Roger, ni Rox, at nitong si Garp, makikita natin na mas lalo lamang lumuluba ang injuries ng dalawa. Habang itong si Sebek, almost as if wala naman talagang natatanggap na injuries. Dito din nagsimulang magsalita na naman ng narrator na ang mga records daw, ang lahat ng info na meron ng G11 at ang CP6 ay lahat binura sa history. Hindi lamang yon, maging ang top secret level S na mission na ito sa loob ng God Valley ay winasak din. Wala silang itinara na kahit na anong dokumento na may binabanggit tungkol sa God Valley Island. Ito ang dahilan kung bakit walang kahit na anong information tungkol sa nangyaring insidenteng ito. Ang lahat ng mga pangalan ng mga participants na ginawang mga rabbits para sa human hunt ay nawala din, as well as ang lahat ng mga celestial dragons, ang lahat ng mga players na sumali sa ginanap na God Valley Hunt. Hindi lang yon, maging ang information tungkol sa kung nasaan malolocate ang God Valley Island, ang size ng island na ito, ang dami ng population sa loob nito, lahat yon binura. Kaya walang kahit na anong information ang natitira up to the current timeline tungkol sa lugar na ito. Dito na din guys, nagsimulang mag-usap na naman ang dalawa nitong si Roger at nitong si Garp. Na ayon dito kay Roger, alam daw ba nitong si Garp na ang halimaw na kinakaharap nila ngayon or ang halimaw na nakita nila na nag-turn dito kay Sebek into this monster na alam natin na si Imu na hindi alam ni Roger at ni Garp ay may connection, may ties daw sa loob ng world government. Na sinagot naman dito guys nitong si Garp na oo, alam niya na may connection yon sa world government at alam din niya na malayong malayo yon sa pinopromote niya na justice. Na dahilan kung bakit sinabi sa kanya ni Roger na kung ganun daw, bakit hindi pa daw umalis itong si Garp sa loob ng Navy. Welcome na welcome daw siya sa crew nitong sila Roger. Na sinagot naman itong si Garp na hindi yun pwede, hindi yun posible, wala siyang choice. Dahil kapag iniwan daw niya ang mga Marines, wala nang magpoprotekta dito. Now there you go, that is the very explanation. Napakasimple, napaka-concise. Ang dahilan kung bakit kahit alam ni Garp na napakadume ng world government, hindi pa rin siya umaalis sa mga Marines is that for the sole reason na maprotektahan ang mismong Marines at hindi ang world government. Pinipilit pa siya ditong kumbinsihin nitong si Roger na sumali na lamang sa kanilang crew. Dahil kahit naman daw siya nasa loob ng Roger's crew, pwede pa rin niyang gawin ang kanyang mga goals, ang kanyang mga objective. Pero hindi talaga niya makumbinse dito si Garp. Kaya naman nag-enter na sila ng technicalities, ang kanilang battle strategy para sa laban na ito. Ayon dito kay Roger, ang armament haki daw ay kayang i-counter ang kahit na anong devil fruit abilities. Ang Conqueror's haki naman na ginagamit niya from tip to toe na balot ang kanyang buong katawan maging ang kanyang sariling sandata ay dapat kayang-kayang makapag-deal ng damage sa mga kalaban nito. Pero as they can see, walang kahit na anong changes na nag-a-appear, walang kahit na anong significant na damage na naide-deal ang mga atake nitong si Roger kay Devil Sebek na para bang hindi daw yun epektibo. Ang sagot naman ni Garp, napakasimple na naman. Binabalutan din daw nitong si Sebek ng Conqueror's haki ang kanyang buong katawan. Kaya naman ang nangyayari, tuwing umaatake itong si Roger dito kay Sebek, naka-cancel out lang nilang each other. Meaning, para bang wala yung kwenta. Para bang nagpuputukan lang sila ng bula. The only difference is that mas matigas ngayon itong si Sebek. Hindi natin masasabi na pwedeng dulot ito ng kanyang devil form. Pwedeng matigas talaga si Sebek. And it's just that mas lumakas lang siya ngayon dahil nga ginawa na siyang isang devil ni Imu. Kung hindi daw nila mau-overcome ang napakatigas, ang napakakunat na Conqueror's haki na bumabalot sa katawan ni Sebek, hindi talaga sila makakapag-deal ng kahit na anong damage. And also, since isang halimaw na nga kanilang kalaban, kung magpapatuloy lamang sila sa pakikipagpalitan ng mga atake tulad ng ginagawa nila, at some point, silang mamamatay, silang mapapagod at sila ang mawawala ng stamina.
hindi daw dapat sila umasa na mananalo at magkakaroon sila ng advantage sa isang battle of attrition kontra sa isang monster. Kaya naman ang plano ng dalawang ito, bakit daw hindi nila i-channel out ang kanilang Conqueror's Haki? Bakit hindi nila pagsamahin ang kanilang haki para makancel ang mas malakas na haki nitong si Sebek? Ang pinoproblema nila dito guys ay magkakaroon ito ng matinding backlash. Magkakaroon nito ng matinding pag-backfire sa kanilang mga katawan. Na kino-consider pa nga nila dito na posibleng hindi sila makagalaw, posibleng malumpo sila sa gagawin nilang combination of attack. Ang lahat ng amount ng haki na meron sa kanilang katawan at i-release ito in a single attack. Pero ayon dito kay Roger, kung hindi naman nila gagawin yun, ganun din ang magiging resulta. Mapapatay lang din sila sa laban na ito. Kaya nagkasundo ang dalawa, kailangan nilang gawin ang attacking yun. And also, hindi yun ganun kasimple guys. Meron daw itong napakalaking risk. Kung hindi tatama ang gagawin nilang combination of attacks, mamamatay sila. Matatalo sila ni Sebek absolutely 100% dahil kung hindi nga sila makakagalaw, kung after ng attacking yun ay magbabackfire yun agad sa katawan nila, mapapatay sila ni Sebek ng walang kahirap-hirap. Pero wala na silang choice, wala na silang oras. Sa pagkakataon na ito na kahit na hindi pa talaga tapos ang kanilang battle strategy, bumangon at nilapitan na ulit sila ng Devil Sebek. Habang makikita nila na umiiyak talaga ang mukha nito, na dahilan kung bakit kahit alam nila na hindi ito nakakapagsalita, kitang-kita nilang frustration sa mukha ni Sebek. Kahit na kino-consider nga ito na isa sa mga mortal enemies ni Roger, naluha na lamang siya at napaiyak siya sa sitwasyon nitong si Sebek. Habang ipinapangako na kahit na ito lang magagawa nila, i-release nila itong si Sebek sa kanyang misery. Habang nagpe-prepare ng isang napaka-OP na attack at nagke-create ng matinding kinetic energy sa pamamagitan ng pagpapaikot ng kanyang braso. Ganun din itong si Garp na nagpe-prepare ng barrage of attack na para bang kapareho ng Gatling gun ni Luffy. At dito nga, in-release nila ang kanilang combination of attack. Ang atake ni Roger na tinatawag niya na Kaguchu Chase Ace at ang atake naman itong si Garp na tinatawag niya na Infinitum Explosion. Parehong atake nito, multiple barrage of attacks. Ang atake nitong si Roger para bang napakaraming slashes na tumama sa katawan nitong si Sebek. At ang atake naman ni Garp, literal na para bang ang elephant Gatling gun ni Luffy. Napakaraming suntok na bumutas sa katawan nitong si Devil Sebek. At ayon din dito guys, hindi man nabanggit officially, makikita natin na unti-unti nang nawasak at nagdi-disperse ang katawan nitong si Sebek. So I cannot say kung dito ba mamamatay si Sebek, kung makakapag-regenerate pa ba siya, pero knowing na ang ultimate weakness ng immortality na naipoprovide nitong si Imu ay ang haki, at ngayon ay ina-release ng dalawang ito ang pinakamataas na level ng haki na nakita natin except kay Joy Boy, it seems dito na talaga mamamatay si Devil Sebek. Along with the narrator na nagsasabi na matapos daw ang insidenteng ito, wala mang kahit na anong information, wala mang kahit na anong naileak na data or kahit na anong pangalan, lugar or population sa loob ng God Valley. Ang pag-disband ng pinakamalaking crew, ang pinaka-chaotic na crew na ang Rocks Pirate ay nagkaroon ng napakalaking impact. As if pinagtakahan ng napakarami kung bakit sila nag-disband at kung anong rason nito. And by the end of this chapter, makikita nyo na completely leveled na ang God Valley. Wala nang kahit na anong malalaking mountain, walang kahit na anong matataas na mga terrain. Nawasak yung lahat sa laban ni Roger at nitong si Garp at nitong si Sebek. Now this is where the chapter ends, at kung inaakala nyo na dito na guys magtatapos ang laban na ito, I think not. Hindi pa lumulubog at hindi pa completely nawawasak ang God Valley Island. At alam nyo din guys, nandito pa rin si Imu. So mataas ang tsansa na after nito, may mangyayari pang laban na si Imu naman ang kikilos. Dahil tulad nga ng nakita din natin kanina, paresponde pa lamang itong si Gyaban at itong si Rayleigh. So it is either tutulungan lang nila si Garp at si Roger after nilang magkaroon ng napakatinding backfire sa katawan, o baka naman magkakaroon pa ng secondary battle na magko-conclude mismo ng kung anong mangyayari sa God Valley Island at kung paano ito completely lulubog at mabubura sa mapa. However, that is it for this video. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.